hindi ka mabibigo. Ganun ba? Tama ba? Alam mo bang galing siyang Yahoo Groups? Oo, ano yung Yahoo Groups? May mga Wala! poll. Iba kasi yung Yahoo Groups ni Ryan Reeves. Ano, mga... All eyes, all eyes. Ang Yahoo Group si Ryan Reeves ay mga batang ina ng Novaliches. At work. Saan ka makakahanap ng mga trabaho para sa mga batang ina? Batang ina ng Novaliches. At work. Oo, sa katabi ng presinto. Ay, kwentuhan nyo naman kami tungkol sa wedding sa atin. 25 years na, tama? So, ano siya, walang suppliers doon, so walang nagbebenta. Nagkakwentuhan lang sila, so nire-recommend nila yung mga favorite nilang naging suppliers. Okay. So, meron din akong group for suppliers naman. So, friends ko both suppliers at saka saka soon to wed. Tapos, galit sila pero sa akin. Kasi Bakit? hindi ng suppliers, pro-bride kami. Hindi naman ng bride, pro-suppliers kami. So, we're doing a good job. If you really think about it, yun nga lang, wala kami kakampi. Kayo pala ang tulpo ng wedding. Sa comment section may nagwala na bang kabit? Marami! Talaga? Meron? Yes! Oo! So anong feeling kapag yung kagaguhan mo may sagot? Na-expect ko wala eh. Meron kaming member, ex pala siya, kumbaga yung ex niya nandoon. So, nagkakumperahan sila. Tapos parang sila magpa-private message sa akin. Parang, pwede ba natin alisin yun? Kasi alam mo, inagaw niya yung boyfriend sa akin, mga gano'n. Tangina si Jonah. Couple. Sa coordinator, ganun eh, di ba? May kasi kayo yung on the ground eh. May ganun bang instance na pucha, alam mong parang ano to so punta to para manggulo, ganun. Kapit wala kaming maalala, pero meron ako, I think, isang controversial na umuwi na sila for the wedding, sabay silang dumating sa airport, tapos naghiwalay sila to go to their provinces, tapos hindi na namin na-contact yung group. Sa Bumero ba ito? Ulam yan. Ano ba sa Bumero? Tapos, kailangan namin i-trace para lang malaman na hindi siya na-disgrasya, whatever. Hindi naman confirmed, but I think tinago siya ng nanay niya. Pero ang ending naman yung bride, nakapangasawa na may anak na siyang iba. May asawa na siyang iba, may anak na siyang good ending, good ending. May maganda ang kwento, meron kaming couple, dalawang couple. Tapos, naghiwalay, nagpalitan sila. Office mates kasi sila. Office mates kasi sila. Baka kasi mas maganda yung plano nung booking isa. nila, parang yung pinaghatian. So, yung booking nila. Kasi Isang ito, toothbrush sa apat na tao. baka ganun yun eh. Ito beach wedding, yung isa, tapos ito ayaw. Tapos isa, ito beach wedding ang gusto, ito naman ayaw. Sabi niya, palit na lang kaya tayo. Parehong lalaki. May lalaki ka sa ano. Sa dalawa na Happy lahat, diba? happy lahat. Tabla lang naman ang pag-ibig lagi. Hindi ako may tanong sa suppliers. Meron bang mga red flags na kailangan bantayan yung mga naghahanap ng suppliers? Ano na yung mga, syempre, first time naman lahat kakasal, hindi mo alam talaga kung sino eh. So, paano yung mga red flags na kailangan Ako, iwasan? watch out for yung nagpapa-full payment, tapos malaking discount. Ano yun, total yun. So, pwede kang nanalo kasi ang laki ng discount, pero posible rin wala na siya sa kasal mo. So, parang, too good to be true. Paano yung 150,000 talaga to eh, pero kung mag-full payment ka, Meron mo na ako 2.5 na lang. Yun ang... Pero yun ang kadalasan ko narinig na... 2.5 na lang, ikaw na may problema kung pinatulad mo yun. Red flag din po ba yung lubog yung pisngi? Nakakasabi ko, hindi palagi late. Anong wedding? Pero yun ang kadalasan horror story ng ano eh, no? Yun ang kadalasan horror story ng mga kliyente. Yung mga iniidyan on the day. Yes! Yung mga horror stories pa kayo. Pag ganyan, sayang nyo pa silang tulungan kahit on the day.
today, just in case hindi siya sumipot sa klodo ha. So, may friends na sila na on standby. Kung Saka the din coordinator mo, liability nun. Nasa coordinator o nasa supplier? nasa supplier talaga. Supplier. Lalo na kung ang bride talaga ang nag- Actually, kasi yung coordinator ang nag-recommend, different liability ng coordinator yun. Kumbaga parang, kung ni-recommend niya yun, based on past experience niya. Diba? Tingnan mo naman yung wedding months, minsan years before. Unless all-in ha. May mga all-in kasi na for this amount, ito yung kasama sa package ko. So ikaw as an all-in supplier na kadalasan coordinator yung nag-all-in, responsibilidad mo yun. Pero again, sa'yo kasi bino. Pero yun yung may limitations. Mas same way. Ang all-in, may mga matitinong all-in ha. So tanungin nyo na lang kami kung meron kaming recommendations. Pero to be honest, maraming supply ng all-in. Ba't ka ba nag-all-in? Kasi gusto mong, doon tayo sa totoo, mas malaki yung kitain mo. Kasi sa all-in, I think, di naman okay, pwede nyo maniwalaan. Pero kukuha ko ng supplier na pwede akong magpatong, papasok siya sa all-in ko. So, nagiging motivation mo na sino yung mga supplier na papayag na ito yung amount para maipasok ko sa all-in para makapagpatong ako. So, doon siya sasablay. So, it becomes greedy. May mga matitino na all-in ha, pero ang dami-daming supply. May kaka-post lang, yung sa Cebu, na all-in din yun, 365, parang ganun, 1,000. So, sayang pa din, 365 kung kumpara sa budget ng iba. Malaki na, or sa For budget ilang ng packs po yung explain. 365,000? Pang ilang packs po yung 365,000? 200 yata doon, yung offer doon. Ano ba ang mga basic ng wedding para maisip Kailangan natin? Lahat ng suppliers na kailangan. Pare. Bakit simbahan ba pinabayan? Alin? Simbahan pinabayan? Yes! Malaki. The most expensive is 85,000 for the use of the church. Anong simbahan? Pwede ba sabihin? Nasa BGC. Aircon malaki. Yung sa may uptown. Yan, sa uptown. Yes, I think isa sila sa pinakamataas ngayon. Kasi, Mas ano ba yung blessing doon? Mas mahaba yung nilalakaran. wala Mas magtatagal yung kasal nila. Konti lang po ang naghiwalay dito sa church. wala siyang kasamang wala siyang decor, aircon lang, tsaka gamit ng simbahan. Kaya considered siya yung isa sa, I think kung hindi man pinakamahal, isa sa pinaka. Kasi rent na siguro talaga. Simbahan talaga, di mayem. Di mayem. Meron. Lahat meron. Sa Malerwega doon, 10,000 yata. Mas mataas na ngayon. Magkano na? I think 15. 15 plus aircon. Plus processing. Malerwega. Aircon na! Hindi Yes! na ano kayo sa Tagaytay, ang dami na din ako. Tayo na po. Tayo na po. So, importante simbahan or ceremony venue and officiants, syempre yung magkakasal sa'yo. At saka yung reception venue. Ngayon, yung photo and video, pwede ka kasing mamili kung photo lang gusto mo. Syempre, hindi naman natin tatanggalan ng trabaho yung mga video. Pero merong mga kung budgeted, kailangan mamili, mas pinipili yung photo kaysa video. Kasi Photo no, tapos napopost. i-AI mo. Oo. Tapos pagkain. Tapos yun na, pwede na tumakbo yung kasal mo. Pwede gown. Pwede yung gown at saka bulak at Nakalimutan saka na. make-up. Correct. Make up. Correct. Ayaw mo naman na pangit ka sa kasal mo. So, ang anong advice niyo sa mga pagpapasukat ng papagawa ng wedding ba? Gano'ng katagal? Kasi, pag years ba or months dapat? Sa amin po, naka-timeline siya ng 1 year. Not necessarily susukatan ka na, pero meron ka ng slot sa designer na gusto mo. Minomonitor niyo ba yung kinakainom ko? Hindi ako. Wala akong pake. Kasi minsan kasi, di ba, kuha kayo pagkuha isang taon, pwedeng mag-gain ng weight yung bride and groom. Baka ganun. Yes, Kaya, correct. Kaya, slot lang yung kailangan mo and then your designer will tell you the timeline para sa kanya. Ano kasi yung GPA, may fitting, iba't ibang dates. every month. So, or palapit 6 ng months. palapit. Meron yan level ng ambisyon ng bride. Papapayat pa ako. O yung iba, okay na yan. Yung iba talagang nagdi-dream pa talagang magta-try pa. So yung designer tatadyain niya, kung hindi naman pumapayat
payat, naniniwala siya. Ito, So, sino medyo mas sino yung pinaka-expensive na wedding gown design ngayon sa Pilipinas? Updated. Pero yung mga Versace. underrated na lang na magaling. Pero, abot kaya. Okay yan. Ay, nagwawalis kayo. na kaya. Hindi ganun ba kayo sa group? Kasi, syempre gusto mo, yung kasal ka, gusto mo yung pinaka-the best. Pero, minsan, mapapagastos ka. Mas tatanungin ko yung bride, ano yung type niya. Tapos ima-match mo kung sino yung best designer for her. Oo, more than sa presyo lang. Kasi sa lahat ng level ng presyo, may magagaling in all budget levels. Piliin na lang namin yung, I think, pinakamahal that we've encountered. I think nasa around 350,000. 350,000? Pareho na yung kasama ni lalaki. Hindi. Gown ba? Oo. Asa sila And sa isang pinakamura is as low as 15, 10. Baka nga may 5 pa sa DB eh. So all sorts of budget, may makukuha naman. Can you tell the difference between a designer watch and a isang Pangalan. Hindi, kung hindi sasabihin yung pangalan. Kasi basketball. Sa totoo, quality, alam mo, sa sukat. Marami nang sumikat. Ako sa imbitado, 15 years na kami. Maraming sumikat na nasa Divisoria. Kaya hindi namin pwedeng sabihin, uy, pangit sa Divisoria. Meron sa Divisoria. Hanggang ngayon, may mga sikat na nasa Divisoria. Tignan mo sa picture maganda. Pero sa dami ng nakita namin gown, anong difference? Yung lapat sa katawan ng bride. Boobs na nakataas, bewang, puson, yan yung mga importante. Yan Paano yung kung makukuha bumabalat mo. talaga yung puso? I've been married for 17 years. I could attest na bumabalat talaga. Kaya kayo na magaling magsukat para maayos na siya yung boobs nyo. May client na kayong arranged wedding. Minsan hindi mo na malalaman eh. Parang arrange sila. Sa Chinese, marami pa 40 rin years yung yung pagitan ng edad nila. Natutunugan niyo. Ano ang usual na ugali ng isang toxic na client? Walang tiwala sa supplier. So parang naghahanap lang siya ng mali. Kahit mabilis ka mag-reply, mabagal ka mag-reply, may mahanap siyang mali. Kasi wala siyang tiwala sa Tapos ayaw naman kumuha ng iba. Ano yun, Jakey? Meron pa ngayon Pa, parang nasisi pa ata yung coordinator sa weather. Parang may ganun pa eh, may naalala akong kwento. Namang sila is yan. Hindi na eh. Sala sa init, sala sa lamig eh. Parang katulad mo, naghahanap ka lang kung kailan mo sasabihin yung ilan. nakahanda eh. Tagal na nakapila yun sa niya. Kailan ko ba ipapasok yung sila? Kailangan kasi lagi may isang silahis per episode. Okay na siya. Next word. Pero magaling pumili ng wedding gown yung mga silaris. Makulay eh. Uy, pero merong mga groom na parang silahis, pero di mo naman sasabihin silahis yung groom mo. Marami May na kami coordinator ka, ano naman sabihin mo? Marami na kami na-encounter, di ba? So, Kapag yung emphasis ng sukat, well, Pag sa food tasting, ano naman magandang approach? Kasi marami kami narinig na horror story na ang sarap sa food tasting, pero pag yung actual event na hindi na, paano ang magandang approach kung mag-food tasting? Dapat ba mag-food tasting kayo sa actual event? Pupunta kayo, mag-gale crush kayo ng mga weddings? may dala kang tupperware. Maganda siguro basis yung na-try mo na bisita ka sa isang wedding. So, actual experience yun. Kailangan talaga ang Malimit na ka sa kaibigan. oo, kailangan meron din testimonials. Gaano ka-importante yung word of mouth? super important. Okay, Weddings at Work, since nagsimula ng Yahoo Group, tapos naging Facebook group. And isa rin ako sa mga nag-benefit sa digital word of mouth ng Weddings at Work. When we started, after 2 years, nabanggit kami ng isang bride na hindi ko pa alam ano yung Weddings at Work. And then from there, snowball na yon hanggang sa dumami, nag-peak yung events namin. From para mga 40, 50 a year, nung peak namin after 4-5 years na
mabanggit kami was 180 plus weddings na. So, kung hindi word of mouth yun, hindi ko alam. So, super important. Kahit na digital, kahit na sa kaibigan. And I think parang may added trust kapag na-recommend ka. Hindi sa binasa. Ngayon, marami na tayo nababasa eh. Pero okay pa rin yung nabasa niya. Tapos, uy, naka-work ko na yan. So, parang nagkakaroon ka ng additional na tiwala dun sa ibubok mo. So, importante pa. Paano pag may negative kang na-receive na feedback? Paano mo ina-handle? Wala, parang babalik ko ulit eh. Kasi Anong platform ba to? pag bad feedback kasi, it's either, sometimes they just want an apology. Sometimes they want an explanation what happened. Sometimes they want their food kasi iba sila. So, tatantayin ko rin. Ito ba, mako-convince ko pa ba to? Or lesson learned na lang to sa akin? And then, sana hindi na ulit sa next. Sila natin, ano guys? Pero kung sa wedding, sa akin, tinatamaan ko yun. Parang na talagang kayo rin ang napuputukan. Kaya nagkamali yung invitado. Kasi kayo na recommend kumbaga. Parang more on magpo-post lang sa wow. Kung bad feedback. Tapos galit ko sa'yo. Kasi, Okay, Pero hindi niyo naman pwede pigilan. Tama? ay, definitely, maski best friend ko pa yung siraan nila dyan or maski advertiser namin yung bad feedback, walang immunity. So, kung may bad feedback kang ikakwento, free ka gawin. May rules lang kami. Like, before you post a bad feedback sa group, padala mo naman muna sa supplier. Pag hindi mo kaya ipadala sa supplier, sa amin mo ipadala. Kami magpapadala sa supplier. Kasi pili ko lang, let the supplier know ano yung problema. Kung maniwala sila o hindi, problema na nila yon. Kung i-productive criticism to or feeling niya, tina-trash mo lang siya, problema na nila yon. Basta you did your job. magandang approach yan ha, yung sistemang ginawa ninyo. Ever since ba ganun yung sistema nyo o 2019 lang yan. ano nangyari, ba't nagbago kayo ng sistema na kailangan muna sa supplier? Kasi Hindi yung diretso. supplier na nagkwento na parang since na bad feedback siya, parang sobra nang na-affect yung business niya. Tapos sabi ko, hindi mo ba na naramdaman nung nag-bad feedback yung client? Hindi daw. So, nalaman niya a year or two after na. So, hindi na too late na for them to post their own site. So, parang, so, change ko. At saka marami nag-screenshot ng mga bad feedback. So, ayokong makarating sa supplier yung bad feedback nang nagulat siya. So, parang before mo pa marinig sa ibang tao, before pa marinig ng kahit sino, sana yung concerned person ang unang makapansin. So kaya in all seriousness, ikaw as a negosyante, gusto mo rin naman malaman ano muna yung nangyari para naman kung may chance magpaliwanag, makapagpaliwanag ka sana. 'Di ba? Kaya lang wala, marami na talagang atake lang ang gusto mo. So, for weddings at work, kaya rin siguro we keep on recommending. Again, di naman kami nakakapasok sa group. Wala kaming nakukuhang monetary or whatever benefit. Pero bakit mo pinupush sa isang grupo? Kasi naniniwala ka na yung quality, yung moderation ng group. So, kahit saan, kahit hindi sa weddings at work, kung saan man tayong community pumasok, physical yan, o kung ano mang grupo natin, parang gusto mo naman ng grupo na pag sinami dito, let's eat pare, okay to, best of the best Manila, okay to, parang legit, parang ganun. Bawas na sa isip mo. Ano ang pinakamagandang feedback na na-receive sa invitado? Aha, yung gawin kang ninang ng anak nila. Sabi mapera. Alam mo, baka ilibre ko na. Binawi yung binayad. Para sa kaalaman nung mga kukuha kasi yung dito, magkano binigay ko sa mga pinagbigyan mo? Ano to? Yung coordination. Tinang sa kasal? Uy! Ito na lang, most expensive na wedding na sinema. Tsaka cheap. Pwede ba pag-usapan niyo? Most expensive, I think nasa mid-tier lang kasi kami. Meron tayo mga higher end. Pero sa amin, I think nasa mga 6M. Pero may mga nabalita recently lang, parang 28 million, 29 million. They can go as high as 50. Marami pa. Pero at least para sa amin, dahil mid-tier kami, mga 6-7 million. Magkano ba yung average na para magpakasal Uy, for ganda 100 question. people? Oh, sino magpapakasal dyan? Are you ready to know? Yan. Siyempre, linawin ko lang itong dalawang to, kung magpapakasal, nagbaon ng clover, so walang masyadong pera. Oo. Ako, to be honest, yung maayos,
halos na makakapili ka rin naman ng suppliers na hindi mo tinipid, nasa around 400 guests, 1 million to 1.5. Upang ina. Ilang guest? Ilang guest? Ba't ka nagkagalit? Kasal ka na naman. 300. 100 lang. 100. So, Anong 100? 100. Ang Other guests, venue and 1.5 food kasi ang pinakamalaki. Maglalaro yan sa around 200 to 400, 500, venue and food and some amenities. Yun yung pinakamalaki. Sa 4,000, na di pag ganyan, mag-Century Park Hotel ka na lang, pare. Oo, isa to sa mga sikat na venues for Chinese wedding, ganyan. So, nasa listahan mo din. Ano to? Magiging sikat na rin to sa mga cold 15 mil per head. pals. 10 to 15,000 per head yung ratio na Na halos kalahati or 40% of your budget will go to food and venue. And then, ako ina-encourage ko na yung photo and video, lagyan din ng magandang budget. Kasi yan lang talaga matitira. Tsaka parang ayaw mo naman na yung photos and videos na makuha sa'yo after the wedding, pagsisihan mo. Then everything else, meron na tayong makukuhang hindi ganun kamahal. Unless meron kang super duper gusto, non-negotiable na supplier na kahit na musician kahit anong mangyari, gusto ko tong musician na to. Kahit pwede ka naman pumili ng mas mura dahil meron kang non-negotiable, tataas yung budget mo. Pero patay na po si Rico J. Puno. Ayun na, para sa full pals. Sama na sa budget yan. Non-negotiable full pals daw dapat nasa wedding. Yung kasal ni Casey, tsaka ni Mon. Yun. Doon namin kayo naging host. Siya ba yung naging ninang anak nila? Hindi naman. Hindi. Ako, may tanong ako, meron na bang lumapit na couple, let's say, ang budget ng nila is 500,000, ganyan. Meron na ba? Yung smallest budget that you work with, anong... hypothetically. Oo naman. We've done weddings na sa mga eat all you can ng reception. Pwede. Yun nga yung sinasabi namin Sino ba naman tayo para sabihin na, uy, 500,000 lang yung budget ko. Sino ba may 500,000? Di naman lahat meron. But, realistically, ito dapat ang breakdown natin. Kasi laging may supplier na pasok dyan sa budget na yan. Huwag na lang tayo mag-inarte. Okay, may sample ako, may isa akong client couple. Tapos, 1 million lang po yung budget namin Pwede ko bang sabihin, ay, hindi naman 1 million. Hoy, sino ba may 1 million na budget, diba? Of course, kaya yan. Nilagyan ako ng deck, binigyan ako ng presentation. Tapos ang unang binigay na supplier, worth 300,000 yung photographer. So paano na yung magkakasya? Wala nang kakain. So, realistic Puro pa rin. nagsashabu yung guest. For they can... Ano? Intermittent fasting wedding. Photographer lang yun nandun, wala nang iba. Yung photographer Ang ma-cellphone team po natin ay intermittent fasting. Kung pwede sila punta sa'yo with the budget in mind, tapos kayo na mag-fill in kung paano pagkakasya. Pwede namin silang tulungan. Depends, okay, for everyone's info, depends kasi sa package that or service that you're getting from the coordinator. There's an on-the-day coordination, merong pang nagsisemi or partial, and then may nagfu-full. Kapag on the day kasi, pwede kayo mag-consult, pero kayo yung kakausap sa supplier. Pero kapag ka-full, yun yung talagang mas complex na tulong from your planner, from the very beginning ng planning nyo. So doon pa lang masasabi na sa'yo na ito okay itong budget mo, ito bawasan natin onte. So yun, depends sa package or service that So you're mas gonna get. less hassle yung full coordination. Alam mo, mas mahal siya. Paano yan ganyan? Around 100 to 150 yung full planning. Yung service lang ng coord. So 800 na lang ang matitira sa ibang suppliers. 850. Versus ang on the day is around 40 to 60,000. Pero yung 150k, hindi lang sa isang araw, di ba? Sa whole duration ng planning. Yes. So kung kunyari, you're based abroad, mas mahal tumawag, yung oras, hindi sakto oras mo sa abroad, sa Pinas, sulit yung full coord kasi may ibang taong gumagawa nun para sa'yo. Pero kapag on the day, tapos papakahirap ka, nagtatrabaho ka, tapos pag out mo sa trabaho, tatawag ka sa Pilipinas, medyo mas problematic, kaya ka naman nagbabayad ng mas mahal. Sa akin dyan, sa mga lalaki nakikinig, payo kung mag-full kayo. Kasi kapag hindi ka nag-full, ikaw yung tatanungin ng asawa mo anong mas bagay na sapatos? Tangina, wala ka naman maisagot. So at least kung merong full on-hands na coordinator, siya yung magiging
sounding board ng babae. Oh, good. Sounding board is talagang kasama sa description ng trabaho ng plan. Meron ang lagi, pag may nagtatanong sa akin kung magkano daw ba yung magpakasal, may mga nagtatanong din naman sa akin. Alin yung kabit mo? Bakit ka tinatanong? Kasawa ko, Ibilidad mo. kapit ka agad ng puta. Hindi naman inaasawa yun. Oo. Anong tanong, James? May budget, tungkol sa budget lagi. Magkano yung kasal ko, ganyan. Lagi ko sinasabi sa kanila, magkano yung budget mo, madodoble yan. Tama ba yun? Tama. Share mo kung magkano budget mo. Oo, ang budget ko nun is pinake ko as 300,000. This is 2016 pa. Panahon ni Duterte. Best years. Nakamura lahat Yes! ng suppliers. Nakasal kami dahil kay Digo. Oo, Kita-kits pag-uwi, daddy. kaya bring him home. Bring him home. Pero yung 300 mo, na-research mo kaya ka nag-peg ng 300. Ano o ang actual hindi? mo? Yun lang kasi laman ng wallet. Kasi Pero honestly pare, mukhang hindi 300 yung wedding mo. I was thinking more expensive. Oo, Maganda yung 180 wedding ni daw. James eh. hindi nga. Totoo nga, totoo. Hindi nga, nadoble nga, di ba? James, sino favorite mo supplier ng wedding mo? May naalala ka ba? Si Don Tapat. Oh. Photography. Yeah, kasi nung binook namin siya, nagsisimula pa lang siya. So yun yung isa sa mga magagandang advice din. Hanapin niyo yung mga mukhang payat. Ay, nanghirap nun. Kasi di ba sila kumakain, no? Wala pa masyadong racket yan. Laging isa yung suot Passion mo. Tuwing lang, nakikita passion mo yun lang. yung suot niya. Oh, yeah. Mura pa yan. Meron bang Kahit anong request mo, tatanggapin niya. Kaulo ka. Sa wow mo nakita si Don? Oo yata Parang ako ang nag-weddings at work sa amin ng misis ko. Yay! Nabalita ako nga. Kaya ako yung nakakilala sa kanila talaga. Ako yung bride Hindi na kami nagsabi niyan ha. O alam ko na, doon to pumunta putang ina niyo. Ano yan, Rems? may na-encounter na kayong hindi masarap na cake? Kinakain pa ba yung cake? Alam mo naman magpapakasal ng puta. Hindi nga ako Ano ang laging, ano yung lasa ng hindi masarap na cake? Tae. Parang ang hirap nun. Hindi kasi di ba parang Hindi pwede matabang. yung matamis o hindi matamis. Parang hindi ko Yun lang naman dapat yung labanan malaman dun, yun. So, ibig sabihin na tikmang ko yung cake ahead. Nakikain ko may bawas tong Kinakain pa ba yung cake? Parang Yung cake beke na yun yung iba, Styroid, no? isang portion lang yung totoo. Tapos malipay na hiwa ng styrofoam. Tapos ayaw lang mapahiya, sinubo na rin. Bumubulong na lang, styro yun. Pero kinakain pa ba yung cake sa wedding? Usually hindi na sinaserve. Pwede na. pa-serve. Kung Pwede naman. hindi mo naman mauuwi, kami pinapaserve namin basta sinabi ng couple na iserve. Anong gagawin mo sa buong cake pag uwi? Pa-serve na lang, Matt. Ano ang dapat na pinaka dapat pinaghahanda ang part ng wedding or yung supplier para masayang uuwi ang mga bisita? Oo nga. Laging may masasabi yung mga kamag-anak mong no pabigat. no? Oo, no? Hindi, totoo. Mga hindi naman nakakapasok sa hotel, tangina, akala mo naman. Reklamo ang puta, kala mo naman spaghetti lang naman ang nakain. Gahanap ng hotdog sa spaghetti, no? Pagkain, tsaka program. Kasi kahit na masarap yung kinain and all, kung nabore sila, ang tagal nilang nagstay, walang kwenta yung Mas host. mutuo kayo, Mike. Siya magaling Oo. Diyan tayo papasok Segue natin kay Mike. Marami kaming viral, nakailan kaming mga viral sa Facebook na couple namin. Yung una natin, yung best man, ewan ko, ano nga yung sinabi ni best man doon? I'm not sure kung napanood nyo to. Pero kasi merong best man na sobrang lasing na niya. Napanood mo, pare? So, lasing na siya. Tapos, yung Thea Films, shout out to Thea Films, sila yung nakahuli nung buong speech niya. Na sa totoong buhay, pare,
almost 40 minutes siya nagsasalita. 40 minutes. Ang nire-release lang ng Taya Films, inedit na. Pagkatapos, okay naman, digestible naman siya 10 minutes lang. Pero, sa totoo lang, yung buong message na yun, puro mura. Bakit? Cool pa siya eh. Tayo na. 40 minutes. Ang nire-release lang ng Taya Films, inedit na. Taya Films, shout out to Taya Films. Yung sinabi ni Bestman. Hey Mike, siya magaling ah. Diyan tayo papasok eh. Segue natin kay Mike. Marami kaming viral, nakailan kaming mga viral sa Facebook na couple namin. Yung una natin, yung Bestman, ewan ko, ano nga yung sinabi ni Bestman doon? I'm not sure kung napanood nyo to. Pero kasi merong best man na sobrang lasing na niya. Napanood mo pare? So, lasing na siya. Tapos, yung Thea Films, shout out to Thea Films, sila yung nakahuli nung buong speech niya. Na sa totoong buhay pare, almost 40 minutes siya nagsasalita. 40 minutes. Ang nire-release lang ng Taya Films, inedit na. Pagkatapos, okay naman, digestible naman siya 10 minutes lang. Pero, sa totoo lang, yung buong message na yun, puro mura. Bakit? Cool pa siya eh. Tayo na. Pero, as in, bawat ending ng sentence, tayo na. Ganun, lagi. Pero, ang nagustuhan kasi ng mga tao, kasi, yung sinabi niya, ang ganda ng sinabi niya na Sila yung nasa ano yun eh, nasa caption eh. Ikaw lang ako nauna pero ikaw ang nagwagi. Di ba? Tangina. So, isa siya doon sa mga... Kaya. So, pagkatapos ng message na yun, sa totoong buhay nangyari sa akin, lumapit sa akin si Chris, yung asawa niya, si Ken kasi. Ken and Chris. So, yun siya yung asawa ng best man. Sabi sa akin, Sir Mike, pasensya na. Sabi ko, okay lang, sir, kasi totoo lang, pag pumunta ka sa opisina, magkaka-office mate sila eh. Yung entourage. Sabi niya, pag pumunta ka sa opisina, siya yung pinakatahimik na tao. Siya talaga yung pinakatahimik na tao. And totoo naman, siya talaga yung pinakatahimik na tao. Talagang kinabahan lang siya kasi first time niya mag-best man. Umiinom siya since 7:30 a.m. Ha? Parang nag-speech siya 8:30 ng gabi. 7:30 na umaga, umiinom na siya. Yun. Oo, so medyo ang naging papel ko doon, nandun ako sa background, makikita mo ako doon sa bokeh, di ba? Ako yung hindi nakafocus doon. Tatayi ka na, no? Ha? Tatayi ka na ng damit. Oo, pare. Sumasagot na siya ng mga ibang inquiries. Tapos Malamang sabi hindi ko niya kay... natatandaan yung ginawa niya, no? Gagi, ginawa ko yun. Tapos, ang nangyari was si Manila Craft, nandun. So, sabi ko, pa-triple shot nga ako. Tapos nakalagay lang doon sa tungtungan na ganyan. Tapos, dumingon siya sa akin. Tapos sabi ko, inumin mo. Tapos, ininom na nga niya. Wala na siyang laban. Wala na siyang laban ng time na yun. Yung isa yun sa mga nag-viral na videos namin. By the way, follow Invitado Events on social media. May tanong si GB regarding sa mga program, mga Oo. Pag ikaw, lalapit sa iyong couple, do you have your set program already? O kasi ako, hindi naman ako wedding host talaga, pero minsan ako akong wedding host. So I asked them, ano bang gusto niyong gawin? And where can I insert my specialty dito sa program niyo? Kasi program niyo pa rin yan. So I don't want to say, itong program ko, this is how I do things. No, I usually ask them, ano ba yung gusto niyo? Ganyan. Anong games gusto niyo? Ang ganda ng tanong mo, Jeeps, kasi sa totoo lang meron pa rin mga host, guys. If you look at the market, merong mga hosts na, kinuha mo ako, gusto yung programa ko, sumunod kayo sa akin. sa lahat ng mga pinopromote nating events sa Century Park Hotel Manila, ang pinaka-paborito talaga dito Century Chokiji. Bakit naman? Ano pwede mo magawin dyan sa Chokiji? Hindi! Sarap, authentic ng mga pagkain. Mamamatay ka sa sarap. Ayoko nun. Sashimi, ramen, teppanyaki. Made beautifully presented. Dahil ito ay isang Japanese resto in Tokyo, but in Manila. Ayaw, diba? Wala eh. Ko, kung ikaw ay nagke-crave sa Japanese food, tapos nasa Maynila ka dito, dumiretso ka na sa Century Chokiji. At pag Patreon ka, meron kang 15% off para yan sa mga top tier Patreon ng Full Pals. Kung gusto makita yung mga pagkain namin na kinain dyan sa Century, manood ka ng Full Pals YouTube. Pwede na kayo gumawa ng food review. Okay. 1, 2, 3.
Whereas, ako, I like to keep it collaborative. Ang sinasabi ko lagi sa couples code, initial meeting natin ganito, set tayo ng date. Tapos, sinasabi ko sa kanila, guys, ano ba yung mas gusto nyo? Mas gusto nyo ba ang choices natin? Kasi it's either traditional, yung merong bukitos, may garter retrieval ceremony, may prosperity o money dance, magpapakawala ng kalapate, ganyan, mga ganon. Di ba? So, doon ba tayo sa traditional or medyo doon tayo sa modern maglilin na medyo to report to you, guys, ang gusto ng mga couples ngayon, medyo compact na yung programa. Kasi mas naa-allow sila mas naa-allow sila to actually approach the couple. Kasi kung kayo, yung mga kinasal dito, can I see a show of hands? Ayan, thank you. Ayaw nyo nung feeling na para kayong tinitignan through a looking glass tapos para kayong santo lang, di ba? Hindi kayo makausap. Di ba? Yung mga tumawa, nakaka-relate yan. So, yun yung na-observe kong trend ngayon na yung mga couples na appreciate nila na yung programa, maiksi lang, pero masustansya. Ayun, lalo na sa iyo, Chips, kasi kumbaga hindi lang hosting yung ginagawa mo. Kasi you also do stand-up, which is an extra mile for us host na hindi naman bawat bitaw namin tatawa yung mga tao. Diba? So yun. Meron nang nagpasayaw ng Mocha Girls. Ano to? Meeting di avance? Yung bride na nagsayaw. To add to that, Chips and guys, may mga inquiries kasi sa amin or may mga, sino bang funny na host? To be honest, sa wedding, ang hirap kasi ng funny pang wedding. Kasi hindi naman lahat ng parts ng wedding nakakatawa. And I don't think it feels right na the whole time ng reception mo, ginagawang katatawanan yung mga bagay na hindi dapat katatawanan. Sorry po. Wait, sino yun? Si James po. Okay, James, eto na, papasok na yung cool pals dito. Okay, sige. Okay, so what we did, kasi there's one na parang wedding namin 2 years ago, yun yung gusto niya. Tapos sabi ko sa kanya, mahirapan kasi tayong itawid yung program mo na interesado lahat ng tao kung hindi naman nag-host talaga yung kinukuha natin. Why don't we just give a place sa program kung saan niya gagawin yung kanyang skills, yung kanyang stand-up. So ako, yun yung gusto kong gawin. Mahirap kasing funny and yung funny na hindi magiging baduy. Kasi hindi naman buong program, papakilala yung ninong-ninang, pagtatawanan mo ba yun? Hindi naman di ba? So let's just allot some... Maganda. Check nga sa mga maray niya. So, ganun yung ginawa namin. We got a host na nagwe-wedding talaga. Very light hosting pa din, hindi naman seryoso. Tapos nagbigay kami ng special performer nung stand-up comedian. After dinner or after kumain, so pasok na pasok. Kasi si comedian, hindi niya kailangan intindihin paano ba magpakat ng cake, paano ba tawagin yung couple. Kasi ang nangyayari, pag di ka nag-host, sabihin mo lang, okay, let's call the entourage. Let's cut the cake. Walang explanation, walang, di ba? So, kailangan sa buong programa, interested sila. So, yung 30 Sa akin may minutes, 30 explanation. ba, Meron James? sa akin explanation. Explain mo nga. In-explain ko, tapos pati yung recipe ng cake sinasabi ko. Guwapa din yung sample. Sinasabi ko kasi, Okay, sample, James. This is the wedding cake ceremony. Tradition. Good. This symbolizes the union of two hearts together. Parang pag Star Cinema. This trailer. This summer. Ang tambalan ng tao. Ang inyong Kaya pala, inabangan. si James ang boss ng I Want, Oy! What harot? I want. So kami yun yung gusto namin. Parang yun yung pinapropose namin. If you really want someone to do funny or comedy act, then let's just make it a special performance after dinner. It will work para people are looking forward also. Like may birthday kami na this coming week. Ganun din, gusto niya, stand-up comedian. Sabi ko, yung mga VIP po natin, parang hindi naman ma-appreciate yung ganong klase ng hosting. Gawin na lang po nating part. Napaka-defensive mo na. Iba yung tinutukoy niya. So parang nagiging special performer kayo para people are looking forward dun sa set. May portion sa program. Oo, at hindi kayo kailangang,
Kapilit na lahat. Dapat funny ako, 2 oras. 'Di ba? So, yun, at least para sa amin, para yung program mag-work talaga. Ito yung madalas marami na ring mga wedding hosts ang gumagawa ng ganitong style. Yung gagawin nilang para tungkol sa kanila yung intro. Minsan nakikita ko yun. Wow! Welcome to the wedding reception. Bang, bang. Marami! On the groove. Bang, bang, bang. Walang sound effect yun. Siya lang talaga yun. Sana makabalang bayan doon. These are the principal sponsor. Bang, bang, bang. Ano yun? Meron ka! Ano yun? Nakakulay gold yung pantalon. Marami. Iba-iba. Tangina mo, si Lais na naman papatakot yung pantalon. Putang ina. Nakakota ka na. Si Goldberg yan. Si Goldust. Marami. Ano ba ang pulso ng sambayan ng Pilipinas at ng wedding industry sa ganong klase? Ikaw Mike, ganun ka ba? Para sa tingin mo, what makes a good or great wedding host? Ayan. There was a time na nung bata pa ako sa industriya, inisip ko dapat yung host, hindi siya yung superstar, pero dapat may superstar factor. Diba? Magkaiba yun. Yung superstar factor mo, dapat pag tinignan dapat tinignan nga ng tao, uy, teka, may premium feel to. Tapos, nagkaroon ng time after that na yung mga radio DJs, kumbaga, pag sila yung nag-host, may premium feel din. So, may time din na ganun. Ngayon kasi parang naging free for all na eh. Ang sa akin, sinasabi ko sa mga couples ko, ako, I'd like to think na pinili niyo ako because it makes sense na maging extension niyo ako. Na parang kasi sa akin, may mga taong babati sa akin, uy, galing mo mag-host, husay mo sa ganito, I like when you said that, this or that. Pero ang pinakamalaking compliment sa akin, yung lumapit sa akin yung mga magulang or kung sino mang guests, tapos sinabi nila na, uy, congratulations. Alam mo, it makes sense kung bakit ikaw yung pinili nila. Kasi pasok yung personality ninyong dalawa. Ayan, hindi dapat ikaw yung star, bagkus dapat ikaw yung representative nung couple. Kasi alam mo yun, parang pag ikaw yung superstar, nasa iyo din yung pressure eh. 'Di ba? Ayoko yun. Ang gusto ko, yung expertise ko bilang host, maipasok ko in a way na ma-represent ko sila ng maayos. Yun. So yun yung mahusay na hosting para sa akin. Kailangan ba magaling ka mag-English para maging Hindi. Buti na lang. If anything nga, kasi ang primary language ko is English. So, natuto ko mag-Tagalog nung mga kalagitnaan ng teenager years ko. Pero ngayon, matatas na ako mag-Tagalog. Diba? Matatas na ako mag-Tagalog. Mas naging asset yun sa akin kasi makatas. Ay, hindi makatas. Matatas. Ayan. Oo. So, sa akin, kumbaga asset yun. Lalo na sa industry natin, like si Ron kanina nandito, taga Canada yan. Sa Canada, tsaka yung ate ko nasa Canada, sabi niya sa akin, ang mga kasal doon nangyayari lang Friday, Saturday, or Sunday. Whereas dito sa Pilipinas, hanggang halos everyday, habang auspicious date or convenient sa couple, pwede silang magpakasal. Ayun. So, dito, ang mga languages is, if I'm not mistaken, konting, Taglish tayo, Tagalog, English, tapos konting Mandarin or Hokkien. Ayun. So, Marunong ka nun? Hindi eh. Kaya ayan eh. May mga Si James marunong. Si James marunong Sample James, hosting. Welcome dito sa wedding. Accent lang eh, no? Hindi, So, kung kailangan nyo pag Chinese wedding, dalawa usually, di ba? May isa mag-English, Hindi yung isa wala magbubuk sa akin ng Chinese. Chinese talaga. Oo. To add to that, I think when we were younger in the industry, parang marami rin kaming mga laban na, ay, ang baduy niyan, ay, bakit parang bida-bida yan. Pero alam mo, nasa type mo rin eh, as a couple. Kasi like, may pinag-usapan kami sa chat group na isang araw, naghahanap siya ng host, yung kaya daw makipagbardagulan sa guest. O, choice niya naman pala eh. So, wag na nating tanggalan ng trabaho. James, direkomenda kita. It's your time to shine. Si
James, si Meron Boss Bullet. naman, oo. Parang hindi na siya laging laban mo na, ay, bado yan. Kung basta sa akin, there was kasi a time na naging malaking issue yung ganong klaseng hosting. And basta sa akin, huwag kang manira ng ibang supplier. Huwag kang magsabi na hindi mo na kailangan ng musician kasi ako na magpapatugtog ng music mo. Huwag ka lang manira ng ibang trabaho. Kung baduy ka, di baduy ka. Binayaran ka naman binayaran naman ako. Huwag mo lang apakan yung iba. Okay na ako doon. Kasi meron talaga naghahanap ng gusto bardagulan, gusto bading, gusto sosyal. So kanya-kanya. Basta bayad tayo lang. Yan. na kayo. Dapat sa kanila may maraming game. I love you guys. Meron na ba nangyari na hindi natuloy? Tapos nandun na kayo mismo sa days, nagkakagulo na. Hindi natuloy yung mismong araw ng kasal. Nandun na, nakaset up na lahat, tapos biglang nagkaalam. Meron. How do you handle those na parang paano na yan? Bayad ni, may kukuha mo pa ba yung the rest ng bayad ng host? Gano'n? Bayad pa rin lahat yan. Oo. Bayad pa rin lahat yan. So, kukunin ng host or ng coordinator yung queue from the naiiwan. Yung bride ba yung naiiwan o yung groom yung naiiwan o yung parents? Parang what do you want to do? Yung iba, may food na rin pakain na natin. Can you tell na isang couple apo siya mukhang hindi matutuloy ito? Oo! Ano? Oo! Ano yung mga number one sign? Oo! May hawak na asin. Mas close kay best man si groom. Tsaka. Bago yung isip niya. Madami. Ano ang Kadalasan nangyayari? Anong signs to? Kita mo naman mukha ba silang in love o mukha silang for the show? Ay parang May pag ganun din. Oo. sa wedding na ito, sa mismong Sa press pa lang. Preparation pa lang, may hints na. Tapos sa mismong actual date, pag hindi natuloy, tapos syempre yung iba, sa wedding hindi matutuloy sa church, di ba? Hindi matutuloy. Yung mga ibang bisita, di ba, sa reception pupunta. Tapos sila lang nandun, no? Ano nangyari? Ba't wala? hindi ko pa nabalitaan. Hindi, pero mga Tapos na ba? ganyan, Kahapon ba pero yun? mga ganyan pangyayari, mabilis ang balita. Makakarating at makakarating sa kanila yan. Alam Ano mo yung mga yun ang joke ko dun, di ba? Alam ni Mike na hindi matutuloy. Nagchinelas lang siya nung araw na yun. Hindi na siya nagsapat. Pero kami personally, walang weddings na tumakbo yung bride or yung groom. Merong mga hindi natuloy. Katulad nga, naghiwalay sa airport. Tapos meron ding mga unfortunate events na may namatay na mommy the day before. So, same cases. Pagka may death in the family, marami namang suppliers na very accommodating sa changes. Pero kung hindi mo lang type at nakipaghiwalay ka lang, so sorry pero babayaran mo yung mga suppliers pa din. Usually ba sa mga contract meron silang sukob clause? Suko wala. Wala naman. Pero may ganun pa rin ngayon. Inaano pa rin ba yung sukob ngayon? Oo. Meron pa ngayon. rin. Meron pa rin. Lalo na din sa Chinese, yung mga may namatay, kailangan magpakasal agad. Meron pa din. Kaya nga tayo may ghost month, hindi naman tayo lahat Chinese. Ano bang pake natin dapat doon? Kasi ang ghost month is usually for Chinese. Pero tayo mga Pinoy, dahil tayo ay naapektuhan din or nakikitingin sa pinakaswerte, di ba, pinakamagandang date, nakikisali na rin tayo, hindi naman tayo Chinese. Oo, Clover lang naman ang kinakain mo. Ito, how do you handle yung mga in-laws or mga parents na nakikialam sa wedding? Ay, ganda ng tanong. Meron bang ina-hire na parang, oh guys, kailangan ko ng Bouncer, no? taga-supalpal Bouncer. lang sa parents ko, ha? Yes. Meron taga-supalpal? Yes. Nung nagsa-start ako, takot akong ma-meet ang parents kasi I felt na hindi ko sila kaya. And then when Nung nakasarpa ka ng isa, when I aged, kaya mo na. mas gusto ko nang kasama yung parents para napapaliwanagan sila agad. Pag meron akong sinalo na kasal last November, na-meet nila yung coordinator, nakilala kong coordinator ha, friend ko, maayos, na-meet nung pamilya at nung mother-in-law. Sabi ng mother-in-law, palitan mo yung coordinator mo, ayoko sa kanya. Puta, parang namamanhikan din 1 kayo. week before the wedding. Tapos napalitan ako yung pinalit. Tapos hindi ako naniniwala na may maling nagawa yung isa. Di lang talaga siya bet ng mother-in-law. Bakit? Anong itsura ba niya? Wala, siguro. Cuba. Boxer. Grabe, physical pala. Parang
Si mother medyo ano lang, alam mo yung alpha female, siguro ayaw niya nang sinasagot siya. Dahil nga over the years, natutunan mo na paano i-handle yung mga ganito. Nung na-meet ko siya a few days before the wedding, alam ko na kung paano siya hihahagudin. Paano mo hinagod? Siyempre, lahat ng magandang bagay sa kanya, sasabihin mo, tita, tama yan. Maganda yan. Kasi pwede naman talaga yung gusto niya. Talaga ba? Parang yung personality na, huwag mo lang akong kontrahin ng kontrahin. Okay yan, agree ako dyan. Tapos may sinasabi siya na dapat ganito. Tita, palagay mo, okay kaya sa'yo yung ganito? Sige, pwede naman. Nahuli. Tapos sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng sarili mong coordinator. Which I did. Para lang lahat ng sabihin niya, o yung ano ha, yung ganito, may sasagot ng, yes, okay po, nagawa na po. Minsan Yung asawa kailangan niya yung lang. naging coordinator. So maganda. So I think Sabi niya doon sa coordinator, ilock mo yan sa punto. Sa kwarto niya. So Maganda. kaya naman, hindi naman laging negative na sama ng ugali niyan. Pero yung Ganun. ganyang Minsan- nanay mas telling yan dun sa magpapakasal. Putya, na. Minsan ano lang, minsan OA lang din yung couple kasi takot na takot sila na yung nanay or tatay nila or tito nila gagawa ng eksena. Pero in reality, itong mga matatanda na to, naghahanap lang ng pansin kasi hindi mo siguro hiningi yung opinion. Yung mga nanay natin, di ba? Oo nga. Namili kayo ng simbahan, di nyo man lang ako tinanong. Yung mga gano'n na drama, doon nagsisimula. Kayo po ba ikakasal? Ano, hagod lang. Ikaw ba, tinanong mo yung mother-in-law mo? Hindi naman, open naman kami dun sa mga gano'n. Nai-inform naman. Minsan ganun lang guys, huwag nyo lang unahan. Kasi yung iba nauunahan na, naku yung mother-in-law ko ha, maldita yun, ganun. Pero pagdating sa event day, gusto lang niya naririnig yung opinion niya. Meron nga kami, nag-ceremony, nakita niya yung damit nung balae niya, iba. Tapos Maganda. iba yung kanya, maganda rin yung kanya, nag-retouch, hindi na siya bumaba. Bakit hindi ako sinabihan, ganun yung kulay ng damit ng balae ko, ganun-ganun. 3 hours kami naghihintay kasi nagbura siya ng makeup. Mga ganon, may mga ganon. Nag-shorts na lang. Niredo yung makeup. Inulit yung makeup. Yan, Kayo ganon. ba pag nag-a-attend kayo ng wedding for the sake of experiencing the wedding, nagka-cash kayo ng wedding to see, gano'n? Mayroon ba kayong ganong privilege na gusto mo punta tayo, tingnan natin to, kung masarap yung Tingnan natin kung Sinima ginagawa ng mga ng tama wedding yung yan. trabaho. Pero gusto ko mag-eat crash pag mag-host kayo. Gusto ko makanood. Ay, sige, imbitahin ko po kayo doon sa hindi ko wedding. PPA kami sa'yo. Nag-imbita ka, sa August 28 po, may wedding po ako. Meron ba kayo yung gano'n, yung mga best wedding na na-attendan nyo, na guest lang kayo? Noon, ano yan eh, parang, dahil group kami, di ba? Oo. Parang, gusto mo pakita yung host, sa wedding ko, daan ka. Tapos, silip ka lang on the side. Hindi naman sila makikiupo eh. So, minsan yung bride na mismo mag-i-invite. Parang, do you wanna check the work of blah, blah, blah. Tapos sasabihin lang, just at my wedding, and it's okay. Papaalam ko sa coordinator ko na sisilip kayo. May mga ganun lang. Uy, joke lang po yung nakikipagbandagulan ako. Maayos po akong wedding ko. Andito yung isa ko sa mga hinostan. Hindi naman lagi pupunta yan kung bakit ako mag-host. Sa games. Oo nga, yun, sa games. Palaging tinatanong, kasi ako, stand-up comedian ako, usually yung hosting ko is, yung hosting ko ng kasal, usually seryoso naman sa umpisa, a bit of yung hirit-hirit ka na ng konti, needed, and then stand-up portion. Sa games, wala akong alam, di mo na ako nagpapagames talaga. So, what are the top 5 na games na pwede nyo i-suggest sa mga couples? At pato Na galing sa masaya. spit. Sa kaka-wedding host ko, napansin ko, it is fun for everyone when I do the couples trivia. Yung pala silang may board, tapos, saan ang unang date nyo? Tapos dapat pareho yung sagot. Tapos, pinaglalaban ko, 1 year kasal, o kaya 5 years na sila kasal, 15 years na kasal, mga ganun. So, tingnan natin kung sino yung mas ganun. It works for me. Pero, hindi ko alam, after noon, ano pa nga pala yung game? Hindi ko na alam kung ano isa-suggest ko. Ha? Sabo. Sabo? Baka mawala lahat yung mga yan. Pero ikaw, what games do you usually suggest? Sa akin muna, kumbaga, ilatag muna natin kung ano yung mga kinds of games. Kumbaga sa kasal, merong mga games na para sa couples, di ba? Merong games para sa singles, di ba? Kung saan kailangan mo ng bachelor, saka bachelorette.
matik ano yan, dalawang games agad yun. Tapos merong games na lahat pwede maglaro. Like bato-bato pick, diba? O kaya yung isang, sige balikan natin yan mamaya, yung games that everyone can play. Yung ginagawa ko for singles, tawag doon yung shoe race. So, yung shoe race, ganito. Ang pinapatawag ko ng participants, yung groom. Kasi pag ako tumawag, tapos hindi lumapit agad, nagtago sa CR. Ako talaga, nanghahabol talaga ako sa CR eh. Ganun talaga eh. Totoo, ginagawa ko talaga. Sige, panindigan mo yun. Mike, kapuli mo kanina sa lalaki. Nanghahabol talaga ako. Wala, kahit sa lalaki, hindi siya maganda. Nangahabol ka sa CR ng lalaki. Hindi kayo ito yung dyan nahabol ako. Mike! Yun. So, basically, yung mga lalaki, bago magsimula yung game, pinapapunta ko muna sa entrance, tapos pinapahubad ko yung left shoe nila. Tapos babalik sila sa akin. Hindi pa nagsa-start yung game nito. Tapos hiramin ko yung Maid of Honor. Gagawin niya, magta-time lang siya nung game. Ang gagawin lang niya, kasi the game runs for 1 minute. Tapos, sa 1 minute, meron tayong tatlong 20 seconds, di ba? 20, 20, 20. That's 1 minute. So, ang gagawin ng mga guys na magpa-participate for that minute is, for the first 20 seconds, mag-jumping jacks sila. Jumping jacks. Tapos, second set of 20 seconds, magpo-push up sila. Yan. Tapos, hindi naman pwedeng kakain, puro kain lang, tsaka inom, di ba? Kailangan healthy din, di ba? Saka pa nag-host sa Anytime Fitness. Di pero James, Galit sa matabatong si Mike eh. Pare, pag kunyari sa kasal ko talaga ginawa yun, pag in-announce ko na, pare napagawa ko sa kanila sa beach. Sa buhangin, pare, nagpo-push up sila sa beach. Tapos yung last set of 30 seconds nila, gagawin nila, they're going to rush towards kung nasaan yung sapatos nila, they have to wear it properly. So kung naka-slip-ons ka, good job. Kung nakasintas ka, good luck. Yeah? Tapos babalik sila doon, kung nasaan ako, tapos they will finish a shot. Yung ibang mga couple, masokista, yung isang mag talaga ng beer, papaubos nila. So, of course, yung huling lalaki na makagawa nun, siya yung chosen bachelor of that night. Ayun. So, Madalas hindi na sa mga na hostan kong weddings, marami sa kanilang ayaw na ng mga singles game. Oo, yun. Tama. Isang trend na ba yan? Yes, so kasi CR time yan eh, no? Ang hirap kasi bilang host, kumbaga iisipin mo rin yung comfortability level ng hindi lang ng couple, pati ng mga guests, syempre. Oo. So, tama si James doon sa sinabi niya. Kaya gusto kong balikan yung games na everyone can play. So, pag pumunta ka sa bars ngayon, 'di ba? Sikat yung trivia night. 'Di ba? So, ang ginagawa ko, kaya ako may hindi to paid promotion na pero gamit ko Kahoot. So, platform siya online wherein pwede ka mag-encode ng questions. Okay, question number 1. Hinahaluan ko ng pop culture at saka general knowledge. Yan, like question number 1, what is Taylor Swift's middle name? Tapos yung pangalawang question, okay, between the bride and groom, sino mas matagal gumamit ng CR? Diba? So, nakikita mo, Habulin ko. ano bro? Habulin ko. Pagkatapos bawat question, makikita mo yung scoreboard, yung pangalan mo tataas, bababa, may mag-overtake sa'yo. Doon lumalabas yung pagiging competitive ng mga tao. At saka yun nga, ayaw na ng mga guests ngayon to work too hard unless maganda pre. Anong pinakamagandang premium binigay mo sa Pare, isang winner? Mangyayari pala sa Bella Rosa, siguro mga 2 months na to. Pare, bring me to Jerusalem. So, may item sila, tapos Lalaban ka sa Gaza. per round. Premyo gift to! Premyo buhay mo, no? Premyo buhay. Tapos, ang pinamigay nila, doon sa first and second, hindi ko na maalala yung third prize pero first prize, parang namigay siya ng 65-inch na smart TV. Yung pangalawa, Ginawang Christmas party. iPad Pro. Tapos, may kausap ako 6 days ago. Sabi niya, Mike, gusto ko magbato-bato pick. Okay, sige. Medyo overplayed na eh. Pero, kailangan, maganda yung presyo natin para mag-participate sila. Ano ang presyo natin? Iniisip ko, 100,000 eh. Baka mali yung gate crashers eh.
Bibitayin kasi. Mag-observe lang dapat sa Sama sumali kayo. kami. Sama kayo, sama kayo. Saan yan? Parang tayong lahat.